pusong siyang gabay. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Sa oras ng pagsambay, huwag lumiban, dalhin leksyon, Biblia at awitan. Araw-araw dapat na pag-aralan, ikapot handog magkalimutan. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Bawat isa ay dapat magsumikap, kay Kristo'y maghatid ng alagad. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang gawain ay magwawakas. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Yun. Para po sa ating key text ngayon na makikita sa Colossians chapter 3 verse 14. But above all the look. Go. Colossians 3:14. But above all these things, put on love, which is in the bond of perfection. Tayo po ay lumagpa sa ating panalangin. Maraming salamat muli sa umaga nito. Salamat muli sa inyong pag-ibig. Salamat po buong linggo ito na ipinakalat sa narito kami muli sa inyo. Maraming salamat para magbalik ka po sa inyo. Panginoon, nawa ang sabat na ito sa iyo lang kami nakatuon. Ang nawa Panginoon ang magawa ng natin ay nawa kami ng inyong pagayan at inyong pagpagayan. Maraming salamat po muli para po mag-isang kayo ng Jesus. Amen.
Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath. At para po sa ating programa ngayong Sabbath School, ay nais ko lamang sa inyo ipakilala ang mga nagsiganap. At ang care group of the day po ngayon ay Spirit Warriors. At ang ating pong elder of the day ay si Elder Rex Jaime Jr. At, at ang ating pong chorister ay si Brother Rex Jaime. At sinundan po ito ng opening prayer ni Brother Gerald Aldana. At lolo. At ang ating pong welcome remarks ang inyong lingkod po, Brother Lex Hernaez. At ang gaganap po sa ating pong, ang mangunguna po sa ating family time ay si Sister Jewel Bergel. At sumunod po dito ang musical offering ng Spirit Warriors Care Group. At ang sumunod po dito mga kapatid, ang Mission Spotlight po. Ang maghahatid po nating Mission Spotlight ang inyong lingkod po, si Brother Lex. At sumunod po dito ang ating pong special song ng care group po ng Sheep Seekers. At sinundan po ito ng personal ministry ministry spotlight ni Sister Joy Ahido. At sinundan po ito ng ating lesson study by care group po at closing song and closing prayer. Yun lang po yung pagkasunod-sunod ng ating programa na mapagpalain po ang lahat. Happy Sabbath po. Sino ka connect? Nag-comunicate ka na, Alex. Opo. Ikaw na magana. Mag-bluetooth. Walang ads yung ano mo? Wala po. Ay, meron. Sa'yo na kayo? A precious dew, Lord, to give up like me a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all.
When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Ano yung gumagana dito? Gumagana ba yun? Gumagana. Hello? Hello? Ayan. Ayan, happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. So, ang naibigay po sa aking part para sa umagang ito ay sa ating pong family time, which is yung devotional po, mga kapatid. So, ngayon, ang topic po natin is guarding the mind in the last days. So, paano po ba natin nga ating poprotektahan daw ang ating mga isipan ngayong papalapit na po ang pagtatapos po ng ating mundo? Sabi po dito sa ating key text, "The coming of the lawless one is according to the work of Satan with all powers, signs, and lying wonders." Sa panahon natin ngayon, ang dami pong information, ideas, or scientific explanation na parang tama at convincing pakinggan. Pero po sabi sa Bible, may mga bagay pong maaring mukhang totoo, pero may halo pong deception. Which is yun po yung, doon po pinakamagaling ang ating kaaway na si Satan. Sa passage po na binigay ko, nire-remind po tayo dito na even though ang science daw po ay kumbaga pinag-aaralan po ng bawat isa, katulad po mga kapatid ng psychology, pwede pa rin pong may pumasok pong maling influence kapag hindi po tayo grounded sa ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na masama po yung science, pero kailangan po natin ng discernment, mga kapatid. Hindi lahat ng trending, popular, or proven ay align sa truth ng ating Panginoon. So, pwede pong example dito, mga kapatid, na sinasabi doon po sa mga sikat po na mga quotes or mga psychology po, mga kapatid, follow your heart po na mindset. Sinasabi po nila dito na ayos lang yan, basta sundan mo kung nung niyalaman ng puso mo. Pero ang sabi po, mga kapatid, sa Bible, the heart can be deceitful po, mga kapatid. So, kung atin pong sabi po sa Bible, kapag atin pong sinundan ng ating puso, mga kapatid, tayo po ay maaring mahulog po sa bitag ng ating kaaway sapagkat hindi po lahat ng nasa puso natin ay tama po, mga kapatid. Ang isa po doon is yung self as the center or yung self-love po, mga kapatid. Hindi naman po masamang mahalin po ang ating sarili, pero minsan po, nagiging extreme po siya kapag yun po yung in-embody po ng isang tao. Which is, nagiging selfish na po ang isang tao kapag yun po ang inisip niya palagi. Kasi nasabi po, mga kapatid, naman sa Bible, ano pong sabi, mga kapatid, sa Bible about po doon? Ang kabaliktaran naman niya, atin daw pong, sabi po doon, di ba, mga kapatid, na hindi ko matandaan yung verse, yung mismong ng verse, pero ang thought po niya is, ano yun? Kumbaga,
kailangan po natin 'di ba ibigay po ang ating mga sarili sa ating kapwa, hindi po lang para sa ating sarili mga kapatid. So, ilan lamang 'to sa mga teachings na pinapakalat po sa mundo natin ngayon na kung minsan ito po ay nagiging, dahilan upang tayo po ay mapalayo sa ating Panginoon at maging iba po ang ating isipan. Sabi dito na, Satan works, ah slowly in the lives of the people. Hindi siya obvious mga kapatid. Hindi laging dramatic. Minsan dahan-dahan, parang serpent, until hindi mo namamalayan na naapektuhan na yung faith mo. Kaya importante na bantayan natin ang isip natin. What we allow to shape our minds will shape our faith. Kaya sabi po mga kapatid, kaya mga kapatid, ang atin po sanang kumaga isa-isip sa araw-araw, Panginoon, i-guard mo ang aking mind at i-help mo ko na i-discern ang katotohanan sa mga bagay na nandito sa mundo. Let your word be my foundation. So yun po mga kapatid, at tayo lamang po ay pinapaalalahanan na hindi po lahat na nakikita natin sa social media, sa internet, or yung mga sinasabi po ng mga tao dyan ay totoo po. Kailangan po ito i-background check natin dun sa Bible kung talaga bang yun din po ang nais ng ating Panginoon. Kung hindi po siya naka-align sa ating Panginoon, hindi po siya para sa atin, mga kapatid. So yan lamang po at dadako po tayo sa ating discussion questions na 2. So yung unang katanungan po doon, paano natin malalaman kung isang ideya o katuruan ay naaayon sa salita ng Diyos o hindi? Ikalawa, sa paanong paraan natin mapangangalagaan ang ating isip araw-araw laban sa panlilinlang na hindi agad napapansin. So ito po mga kapatid ang ating discussion questions. By family po ito mga kapatid. Paano yung walang family? So yung mga wala pong kasamang family po dyan, by care group na lang po. So yun po mga kapatid, ilang minutes po? Ayan, 15 minutes po ang ating discussion. At after po nun is, yun. So after po nun mga kapatid, tayo na po dadako na sa ating sunod na part ng ating Sabbath School.
discussion. Tayo po ay susundan ng ating pong mission spotlight. Mga kapatid, meron na lang po tayong 20 seconds para tapusin po ang ating discussion. Ayan, mga kapatid, okay na po ba? Amen. Tapos na po ba mga kapatid? At tayo po ay dadako na sa ating pong mission spotlight na aking pong pangungunahan po mga kapatid. At para po sa ating pong mission spotlight ngayong March 14, ngayong pong Sabat, ay ito po ay ginanap sa lugar ng Papua New Guinea na pinamagatang pagdadala ng Ebanghelyo sa kagubatan. Mga kapatid, dito po sa ating pong story ng ating pong mission spotlight ngayon ay pinangunahan po ito ng isang kabataan na may pangalang Andrew. At dito po sa story na to mga kapatid ay isa po siyang pinanganak ng isang pong Kristiyanong family at siya po ay habang bata pa lamang siya po ay nakapakinig na ng mga salita ng ating pong Panginoon. At habang lumalaki itong si Andrew ay meron pong dumating na isa pong church pastor sa kanila pong lugar at doon po mas naging aktibo yung bata na si Andrew dahil natuturuan na po siya ng iba pang mga aral ng kanila pong church pastor. At habang tumatagal po mga kapatid, si Andrew ay isang naging uhaw sa salita po ng ating pong Panginoon, kaya mas
na adapt niya yung mga salita at patuloy niya pong pinag-aralan yung salita po nating Panginoon. Habang tumatagal po mga kapatid, siya po ay ah, may pamilyang nag-aaral o siya po ay nag-aaral pa lamang mga kapatid sa isa pong Adventist school. At meron pong isang director ng isa pong, president director po ng isang school ng Adventist na nakitaan po siya ng isang potential na magaling po siyang magturo ng ating pong banal na salita. At siya po'y binigyan ng isang misyon. Siya po'y pinadala sa isa pong kagubatan. At doon po sa kagubatan na yun mga kapatid, ay ang mga bahay po doon ay bago mo po mapuntahan yung bahay na yon, may 3 araw pa pong paglalakad at pagtawid sa ilog at aabutin ng 3 araw bago po mapunta doon sa mga lugar na kanya pong tutulungan o kanya pong mga tuturuan mga kapatid. At habang tumatagal po mga kapatid sa kanya pong paglilingkod, ay hindi po naging biro ang pagiging misyonaryo dito po sa story dahil meron pong araw na hindi po sila makakain dahil nasa gitna po sila ng kumbaga parang wala po silang mahanap na bilihan o makakain po mga kapatid. Pero ganun pa man, sila po ay patuloy na naglingkod at pagkatapos nun mga kapatid, yung 200 members sa kanya pong pagpapatuloy na paglilingkod, pagtuturo, yung 200 members po, meron po daw 120 na nagpabautismo sa Seventh-day Adventist nung bago po siya umalis. Hanggang sa siya po ay patuloy na natapos sa kanya pong misyon at muli po siyang binigyan ng misyon ng isa po director ng Seventh-day Adventist School na siya po ay patuloy na mag-aral ng ating pong banal na salita. At siya po ay naging pastor po mga kapatid. At nang sa ganun po, sa kanya pong pagpapatuloy ay dito sa story mga kapatid na kung saan man daw po siya, sinasabi dito na kung saan daw po siya dalhin na lugar, siya ay patuloy na magtuturo ng banal na salita at meron daw pong pagpapala na matatanggap mga kapatid. At dito po sa story na ito mga kapatid, nais ko lamang po sa inyo i-share ang verse ng Colossians chapter 3 verse 23 to 25. Ang sabi po dito mga kapatid, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon na gantimpalang inilaan para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pababayari ng kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Yun lang po ang ating pong mission spotlight na mapagpalain pa lahat. Happy Sabbath po.
Good morning, church. Hello, good morning. God is good. And all the time, I can testify. Happy Sabbath, mga kapatid. Siguro po nagtataka po kayo bakit kami naka-uniform. Pero alam namin na ang buong church po ay member ng Adventist Community Services. Amen? Amen. Yes. Because lahat po tayo ay may obligasyon at responsibilidad na mag-serve sa ating community. That's right? Yes. Kami po as a member of community services sa buong district, ngayong taon naman po ay nagpalit kaming dalawa. Pero kaming dalawa pa rin po. Ngayon po, ang i-discuss po namin ay kung ano po yung ginagawa ng isang member ng Adventist Community Services. Dito po napapaloob kung ano po yung silbi natin sa community. At inaral po natin po ito sapagkat sa isang church na merong community service ay panatag po sila na kapag po tayo tinawagan sa isang kalamidad o sa isang hindi inaasahang pangyayari, ay handa po tayo lahat na sila po ay ating paglingkuran. Tama po ba? Kayo po ba ay panatag kapag tayo ay merong ganito na miyembro ng community services? Kasi po, hindi lang po ito ay tawag ng tungkulin, kundi ito po ay paglilingkod, parang heart ng church. Kasi po, tayo po ay nakaka-evangelize, nakakatulong sa ating mga komunidad at madali po tayong tawagin. Ito po ay service na hindi talaga makatanggi sa pag tinawag po tayo anytime. Kaya po, kapag po may mga ganitong mga member tayo at tayo po ay equip at manageable at talagang kayang harapin yung ating mga kababayan or ating kapwa, ay handa po tayong pagsilbihan po sila. Kaya po, ini-encourage namin ang bawat isa na makilahok. Kasi po, isang araw, tatawagin po tayo ng ating tungkulin. Hindi lang po pag-rescue sa kanila at hindi lang po pag-agapay sa kanilang mga tahanan, kundi na ipapakilala din po natin ng ating Panginoon sa kanila. Kaya po yung Bible ko maliit kasi nandito lang po yan sa bulsa. Anytime na ay nakukuha natin. At kapag po tayo ay nagkakaroon ng mga sakuna, yung very recent po na aming ni-rescue ay yung nagkaroon po ng sunog sa Alapan 1C. Di po ba? Ito po yung ito po ay ginanap sa Alapan 1C Barangay Hall. So ito pong mga sunugan na wala ng bahay or more than 15 families po sila. So nagkanta kami ng konting tulong na groceries, saka pagkain, saka gatas sa mga yung sa mga may babies pa. Yan, sa pangunguna ni nandiyan po sa pangunguna po ni Ma'am Amy at ang ating pong Central Church po. At pati po si ating district pastor na si Pastor Jano. Ayan po, bago po niyan, dun po sa pinakasunog po, nandun din po tayo, nag-rescue at binilang po sila kung ilan yung family. So, 30 families po yan. So, 15 houses yung naapektuhan ng sunog.
At nung araw po na yon na kami po ay nandoon, at inawitan po namin sila, binigyan ng inspirational message from God, at binigyan po ng food para sa kanila. At nung in-interview ko po ang isa sa kanila, ay gano'n na lang yung pagpapasalamat. Dahil sa dami po ng mga volunteers na pumupunta sa kanila, very unique yung ginawa po natin. Kaya yun po ang ibig ko sabihin, yung impact sa ating mamamayan ay gano'n na lang. Kasi hindi lang tayo ang pumunta doon, kundi dala-dala po natin ang ating Panginoon. Siya po ang most glorified to that program. Kasi hindi lang po natin in-uplift yung kanilang moral, kundi ang spiritual needs din po nila. Na most of the time na pag na-overwhelm sa mga ganyang pangyayari or yung problema na dumaan sa kanila, ay minsan napapa-question sila. Pinanghinaan sila ng loob kung ano ba ang pangyayari. Pero nung nagsalita si Pastor Jano about the purpose, the reason, kung bakit dapat or bakit natin o bakit pinahihintulutan ng Panginoon na mangyayari ang mga pangyayaring ganun, doon nabubuksan ang isip nila kung papaano dumipende lalo at kumapit sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po, sa mga ganitong event na naando doon tayo, panatag ang ating mga mamamayan na may mga tao na hindi lang nagdadala ng mga pisikal na pagkain o damit, kundi yung pangako ng Panginoon na ibigay sa kanila yung pinaka-essential na kailangan nila sa tahanan nila, kundi ang ating Panginoon. Diba? Sabi nga po dito sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift of you have received to serve others. Our talents and abilities are meant to be blessed the community. Kaya kung tayo po ay blessing, tayo po ay nabiblessed sa ngayon kung ano man ang form ng blessing na yan, at tayo po ay nagagamit sa gawain. Wala pong imposible na tayo po ay magamit sa gawain dahil yung talents lang, yung ating blessing, material man o hindi, kapag po yan nagkaroon ng impact sa kapwa natin, malaki po ang ating pananagutan sa Panginoon. Dahil tayo po bilang isang Kristiyano ay ginagamit sa gawain upang magtapos na po ang gawain ng Panginoon sa lupa para siya po ay darating na. Di ba? Kaya mga kapatid, ang mission and vision ng ACS ay maliwanag. Nasabi dito, Adventist Community Services in the official community outreach ministry of Seventh-day Adventists in the North American Division territories compromises the United States and Canada. Kaya noong 1983 po, natatag po worldwide ang ACS dahil yung dati pong Dorcas noong 1783 ay nabago na po as Adventist Community Services. Kaya po sa buong mundo, meron po tayong ADRA, Adventist Development Resources, hindi ko lang alam kung authority ba yun, basta ADRA siya. Naka-affiliate po tayo sa kanila. So, kapag may malakihan na po na calamity, pumapasok na po ang ADRA. Naka-assist po ang ACS. Kaya po kung tayo pong lahat ay member, kaya po tayong makapenetrate sa mga community na naapektuhan. Lalo na sa earthquake. Nung kailan lang po merong naganap dito sa Imus na simultaneous earthquake drill. Bakit po tayo nahanda doon? Para po sa may mga malakihang kaganapan, tayo po ay magamit. No? Kaya po minsan, kung halimbawa po kami magpatawag ng training,
tayo po ay pumunta. Kasi po, for everyone household na may kaalaman sa rescue or first aid or responding, tayo po ay makakatulong hindi lang sa ating pamilya, kundi sa nakapaligid po sa atin. Maayos po kung halimbawa ang community ay meron pong mga household na may alam, lalo na sa sunog, sa baha, or sa simpleng first aiding, madali po tayong matawag. Kaya mga kapatid, ang dalangin po namin ngayong umaga, na nawa lahat po tayo sa mga darating na araw, tayo po mismo ay magamit sa gawain. Yun lamang po, and happy Sabbath. Praise God po sa ating Spirit Warriors para po sa ating Sabbath School program. Gayon din po sa ating Adventist Community Services para sa ating Ministry Spotlight. Nung two Sabbaths ago po, na-implement na po ang family time. Ito pong family time ay hindi po galing sa ating local church. Ito po ay galing po sa Cavite Mission po. So, ito po ay ini-intend po ng ating Sabbath School Department na i-apply daw po. Ito po ay intended para po sa bawat family. Hindi po ito para sa care group talaga. Dahil ang gusto daw po ng ating, hindi lang po sa ating Cavite Mission, kundi sa ating General Conference na magkaroon po ng family time. Focus daw po sa atin na ibalik daw po dahil ang unit po ng family, ang first po natin na mission field ay ang ating family. Lalo na po ang mga pamilya na may mga bata, may mga teenagers, ito po ay intended para sa kanila na maramdaman kung ang mismong church ay sila ay ini-involve. Na ang kanilang magulang ay may panahon sa kanila upang i-discuss ang kanilang mga issue, ang kanilang mga katanungan, lalo na po sa ating digital age. So ito po ay, hopefully po tayo po ay mas maaga na po, kaya kung napansin nyo po, kung kayo po ay dumating ng mga 8:15, ay on the way na po ang family time. Kasi ito po ay, mas ine-emphasize po nila ang family time kaysa daw po sa ibang program, aside po sa lesson study. Dahil ang lesson study naman po ay intended para po dahil ito ay maghihiwa-hiwalay na po ang mga bata, ang magulang. So, ito pong lesson study ay para po sa mga adults at care groups. So, kasi yung mga panahon na yun, ang mga bata naman po ay pupunta sa kanilang mga Sabbath School program. Gayun din po, may binigay din po ang ating Cavite Mission na sasagutan daw po ang bawat members. Ito ay mabilis lang naman po. Ang one po ay strongly agree. At, bakit ganun ang number? Disagree po ang number 1 at ang 5 ay strongly agree. So, check lang naman po ito. Ito ay binibigay ng ating, sa ating mga sa care group, sagutan daw po ito dahil ito daw po ay ipapasa sa Cavite Mission po. At ang announcement po next Sabbath ay ang Ship Seeker at ang fourth Sabbath po ay ang ating mga cross bearer. Pero ito po next Sabbath ay program po nating Global Youth Day. Ito po ay gaganapin sa buong mundo. So talagang in charge po ay youth at children next Sabbath. At sa katapusan naman po ay ang ating communion service. Pero ang in charge pa rin po ay ang youth. So ang mga care group na in charge ay tulungan nyo na lang po ang youth at ang ating children kasi po sa last Sabbath ay culmination po ng ating week of prayer. So, ang adjustment po ng Sabbath School ay mahirap po talaga dahil marami po tayong program na binibigay po sa atin. So, ang panalangin po natin ay gabayan po tayo ng ating Panginoon na ito naman po ay para din po sa atin at ating mga anak, ang ating mga youth at ang ating mga kapatiran po sa ating church. So, panahon na po para sa ating lesson study at meron po tayong 30 minutes para po sa ating lesson study.